Ito ang kape, kain, at kwento. Dito, bawat kwento ay totoo, bawat detalye ay may saysay. Simulan natin ang totoong kwento ng Flight 571. Isipin mo to, nakasakay ka sa isang eroplano kasama ng iyong mga kaibigan. Ilang minuto na lang, makakarating na sana kayo sa inyong destinasyon. Pero sa isang iglap, isang napakalakas na pagsabog, nagkawatak-watak ng eroplano habang nasa himpapawid. Pagmulat mo ng mata, napapalibutan ka na ng yelo. Patay ang ilan mong mga kasama, bali ang katawan ng iba. At ang mas nakakatakot, hindi ka mahanap ng kahit na sino. Isa ito sa pinakamatinding survival story sa kasaysayan. Noong October 13, 1972, lumipad ang Uruguayan Air Force Flight 571 patungong Chile. Sakay nito ang isang rugby team, kanilang pamilya, mga kaibigan. Masaya ang lahat, may nagtatawanan, may nagkukwentuhan. Walang sino man ang nag-isip na ang paglalakbay na iyon ay magiging laban para sa kanilang buhay. Ngunit, habang papalapit ang eroplano sa Andes Mountains, unti-unting nagbago ang lahat. Dahil sa kapal ng ulap, halos wala nang makita ang mga piloto. Inakala nilang nalampasan na nila ang kabundukan. Ngunit, nagkamali sila. Biglang, bumangga ang eroplano sa gilid ng bundok. Napunit at nagkahiwa-hiwalay ang mga pakpak. Ang natitirang bahagi ng eroplano ay dumulas sa makapal na nyebe bago tuluyang huminto. Sa loob lamang ng ilang segundo, maraming buhay ang nawala at ang mga nakakaligtas, hindi pa nila alam na nagsisimula pa lamang ang kanilang bangungot. Sa una, umaasa silang may darating na rescue team. Araw-araw, nakatanaw sila sa kalangitan. Bawat tunog ng hangin, akala nila ay helicopter. Ngunit, walang dumating. Hanggang isang araw, narinig nila sa maliit na radyo ang balitang tuluyan ng itinigil ang pagpapahanap sa kanila. Sa mata ng mundo, patay na silang lahat. Sa sandaling iyon, napagtanto nilang kung gusto nilang mabuhay, sila mismo ang kailangang gumawa ng himala. Lumipas ang mga araw, naubos ang pagkain, humihina ang bawat isa, napilitan silang hanapin ang isang desisyong hindi kailanman nila inakalang darating sa kanilang buhay. Isang desisyon hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng buong mundo. Ngunit para sa kanila, hindi ito tungkol sa pagpili. Ito ay tungkol sa pananatiling buhay. Habang natutulog ang mga survivor, biglang lumagasa ang napakalaking avalanche. Nabaon ang eroplano sa makapal na nyebe. Mailan na muling nasawi. Ang mga natira ay halos mawalan na rin ng pag-asa, pero hindi pa rin sila sumusuko. Dalawang lalaki ang nagkusang umalis. Alam nilang maaaring hindi na sila makabalik. Ngunit kung walang susubok, lahat sila ay mamamatay. Sa loob ng 10 araw, nilakad nila ang nagyayelong kabundukan. Bawat hakbang ay maaaring maging huli. Hanggang sa wakas, may nakita silang tao at doon nagsimulang bumalik ang pag-asa.
December 22, 1972. Dumating ang mga rescue helicopter. Isa-isang nailigtas ang natira, 16 na survivor. Pagkatapos ng 72 days sa gitna ng Andes Mountain, nakauwi na sila. Ang kanilang kwento ay naging simbolo ng katabagan, pag-asa at tibay ng loob. Hindi sila nakaligtas dahil sila ang pinakamalakas. Nakaligtas sila dahil tumanggi silang sumuko. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang totoong kwento ng survival, trahedya at mga pangyayaring yumanig sa mundo. Hanggang sa susunod na kwento, dito lang sa Kape, Kain at Kwento.